Samantala, mas matatag na trabaho, mas malaking investment at mas malalim na ugnayan, ilan lang yan sa pinag-usapan ng mga delegado ng Pilipinas at Japan sa 42nd Annual Joint Meeting sa Malacanang. Tinalakay din ng palasyo ang mga plano para sa nalalapit na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Pagpapalawak ng oportunidad sa pagninegosyo at pagpapalago ng ekonomiya. Diyan sumentro ang pagpupulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng Economic Cooperation Committee ng Japan at Pilipinas. Maliban sa pagpapanday ng mas matibay na relasyon, layunin din ng nasabing pulong na pag-usapan ang mga economic and business opportunities para sa ikabubuti ng ekonomiya ng dalawang bansa. Sa ika-42 taon ng joint meeting ng dalawang bansa, tinalakay ang pagpapaigting ng kolaborasyon sa kalakalan, pamumuhunan, infrastruktura, human resource at turismo. Mahalaga ito lalo't isa ang Japan sa mga nangungunang investment partner ng Pilipinas. Mula noong Enero hanggang Setyembre 2025, lumubos sa 14 billion pesos sa mga bago at expansion project ang ipinangakong puhunan ng mga kumpanya ng Japan sa Philippine Economic Zone Authority. Kamakailan lamang, lumagda ng 1.7 billion yen grant ang Japan International Cooperation Agency para pondohan ang pagtatayo ng modernong rice processing facility sa Isabela. Tampok dito ang mga makinaryang magpapatuyo sa palay na makatutulong para mabawasan ang nasasayang na bigas at mapatatag ang supply ng pagkain, habang tinutulungan ang libo-libong magsasaka na magkaroon ng disenteng kita. Layunin ng nasabing proyekto na palakasin ang buffer stocking capability ng National Food Authority. Maiwasan ang pagkalugi ng ating mga magsasaka, pataasin ang milling recovery rates, at pagandahin pa ang kalidad ng lokal na bigas para sa disaster relief efforts at programa ng pamahalaan gaya ng Benting Bigas Meron Na. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa Social Secretary's Office at Cultural Center of the Philippines. Tinalakay ang mga paghahanda para sa ASEAN na gagawin sa bansa ngayong taon. Tatalakayin ng SOSEC ang updates hinggil sa paghahanda para sa 40th ASEAN Summit shows na gaganapin sa May 2026. Magbibigay naman ng update ang CCP tungkol sa paghahanda para sa 49th ASEAN Summit shows na gaganapin sa November 2026. Bilang host ng ASEAN Summit, isusulong ng Pilipinas ang economic resilience at maritime security sa rehiyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas.